Correct me if I'm wrong. Makikita mo sa videong ito yung isang lalaking sinubukang puntahan yung pinaka-secluded na cabin na nakalocate sa lugar ng Switzerland. Sinasabing itong Bergasthaus Asher Cabin ay merong distansya na 7 kilometers mula sa urban area, kaya aabutin ka ng 3 hours and 11 minutes bago mo ito mapuntahan kung maglalakad ka lang. At napag-alaman na meron din itong 1,587 meters na altitude, kaya marami kang madadaanan na iba't ibang klase ng terrain, kagaya nga ng mga valley, gubat at mga bundok. Ito naman yung mga lalaking ipinakita yung proseso sa kung gaano kabilis yung paggawa ng isang bahay sa pamamagitan ng prefabricated wood building system. Sinasabing yung bawat kahoy na ginamit nila dito ay madali na lang na maikakabit o maya-assemble sa tamang pwesto. At napag-alaman na aabutin lang ng approximately 3 to 5 days bago ito matapos na gawin. At personally mga master ay masasabi kong napaka-efficient nga ng ganitong klaseng bahay dahil nga sa mabilis lang itong nagagawa. Speaking of prefabricated house mga master, ay ito yung isang YouTuber yun na isipang bumili ng bahay sa Amazon. Napag-alaman na yung prefabricated home na ito ay aabutin lamang ng ilang minuto bago maitayo. At yung presyo nga nito ay nasa 4 times na mas mura kaysa sa isang normal na bahay. Kung bahay lang naman yung pag-uusapan natin mga master, ay merong mga bahay sa lugar ng Spain yung gumagamit ng isang kakaibang engineering method para sa kanilang water system. Ayon sa pag-aaral ay ang Alhambra Palace ay isang klase ng fortress na nagagawang ma-access yung tubig na galing sa ilog na merong 6 kilometers na layo kahit na nasa itaas ito ng bundok. At yung tubig nga na ito ay dumadaloy sa mga bahay para makapagbigay ng sustainability sa mga tao. Napag-alaman na merong isang klase ng water fountain sa lugar ng Alhambra Palace yung kayang ipakita kung ano yung oras. Sinasabing itong Fountain of the Lions ay merong mga 12 na butas na pinapasukan ng tubig kada isang oras at saka nagre-reset pagkatapos ng 12 hours. At bukod pa nga dito ay dumadaloy din yung mga tubig na ito papunta sa mga thermal bathroom na pinapainit naman sa pamamagitan ng underground heater. Merong isang lugar sa United States na kung tawagin ay upstate New York na unti-unting inaalisan ng napakadaming populasyon ng tao kahit na napakaganda ng geography nito pagdating sa agriculture. Ayon sa statistics ay yung lugar ng upstate New York ay nakakapag-produce ng napakadaming quantity ng natural resources kagaya na lang ng mga mais, dried grass at mga prutas. At bukod pa nga dito ay ikinukonsider din yung lugar na ito bilang isa sa mga major salt at timber producing area sa bansang United States. Sinasabing kahit na napakaganda ng geography ng upstate New York pagdating sa pag-harvest ng iba't ibang natural resources ay napag-alaman na yung lugar na ito ay vulnerable naman sa mga masasamang panahon kagaya na lang ng matitinding snowfall at wildfires. Ayon din sa mga travel expert ay yung upstate New York ay idineklara bilang isa sa mga lugar na mayroong pinakamadaming snowfall sa buong mundo kada winter season. At mayroon din mga iilang area sa lugar na ito yung dry yung vegetation kaya nagiging mataas din yung probability ng mga malawakang wildfire. Sinasabi yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit unti-unti nagsisialisan yung mga tao sa upstate New York ay dahil sa mataas na tax rate at high cost of living. At idagdag mo pa dito yung mga public transportation issue na kung saan ay kinakailangan na meron kang vehicle o sasakyan para lang makapunta sa mga lugar na gusto mong puntahan kahit na napakalapit lang. Weh,